Bagong recruit. Anong pangalan mo, bata? Onyx po. Marunong ka ba magmaneho ng matik? Matic? Automatic. Ano yun? Kotse. Tanga. Marunong ako magmaneho ng jeep, motor at saka tricycle. Manual, kaya niya. Kotse. Dati, mga 2 beses. Aba, hindi pwede yan. Tuturuan ko siya. At doon nagsimula ang modus operandi namin ni Ayla. Naging tambay kami sa isang madilim na highway na daanan ng mga mayayamang nagmamaneho ng mamahaling kotse sa bandang Alabang. Kilala ang highway na ito na malapit sa mga pinakamahaling subdivisions at villages sa buong Metro Manila. Alas 10 ng gabi, nagsisimula na kaming maglakad sa mahabang highway papunta sa madilim naming lungga sa gutter ng highway. Alas 2 ng madaling araw ang simula ng modus. Pantay ba? Kahit naman wala ng foam, mukha ka namang buntis eh. Gago. Sinasabi mo bang malaking tiyan ko? Oo, dahil may palaman na foam. Ilang beses na natin ginagawa to baka pumaya ka ngayong gabi. Ano ba target natin ngayon? Honda Civic daw. Okay, game. At doon kami maghahandang mag-abang ni Ayla ng darating na target naming sasakyan. Pareho kaming naka-costume ni Ayla. Pareho kaming marumi, nanggigitata, at may mga punit at butas ang suot na damit. Napapanggap kaming pulubi sa highway na naghahanap ng masisilungan para sa gabi. Mag-asawa kami kunwari ni Ayla. Buntis siya. Mga 7 buwan na ang laki ng tiyan at mukhang malapit ng mga anak. Samantalang ako, pipilay-pilay. Ang inutil niyang lalamya-lamyang asawa. Ganon ang role-playing namin sa modus namin ito. Ang siste, kapag papalapit na yung target naming kotse, tatawid ng mabilis si Ayla papunta sa kabilang lane ng highway at aarting masasagasaan kunwari ng kotse. Magaling si Ayla sa aspetong ito, parang stunt woman. Minsan, tumitilamsik pa siya, mga 5 yarda mula sa kotse at magpapagulong-gulong sa gitna ng highway. Walang mintis, dahil siguro buntis nga si Ayla. Bababa ang may-ari ng kotseng nakasagasa at pupuntahan siya. Doon magsisimula ang pangfamas na aktingan. Iiyak siya at hihingi ng tulong sa pamamaraang hindi mo mahihindihan. Sir, ang anak ko, buntis ako, sir. Tulungan niyo ako. Kadalasang nagbibigay agad ng pera ang driver na nakasagasa o kung hindi naman, mag-aalok na dalhin siya sa pinakamalapit na pribadong ospital. At habang umaarti si Ayla ng ganon, mabilis naman akong sasakay sa kotse para paharurutin agad ang sasakyan papunta sa madilim na bahagi ng highway. Iikot muna ako sa bandang SLEX at titigil sa isang gasoline station. Doon ako magpapalit ng costume sa loob ng kotse bago ako bumaba para palitan ang plaka ng kotse. Kailangan maingat ako sa pagpapalit ng plaka. Mabilis at hindi mukhang natatarantang karnaper. Pagkatapos kong palitan ng plaka, dadalhin ko na ang sasakyan kay Bugi sa pier. Si Ayla naman, pagkatapos niyang makita na pinaharurot ko na ang sasakyan, ay mabilis na sisigaw ng, Ay, sir! Yung kotse ninyo! Yung kotse ninyo! sabay takbo papalayo, patungo sa hideout namin sa highway, sa may Talahiban. Doon niya tatanggalin ang foam sa tiyan niya at doon din siya magpapalit ng damit sa loob ng lumang kubo. Hindi pa uso ang cellphone noon sa lahat ng mayayaman, kaya mahihirapan talagang tumawag ng tulong ang driver na naagawan ng sasakyan. Kapag tatanga-tanga ang nagmamaneho ng sasakyan, madali lang talagang manakawan ang kotse. Ganito ang hanap buhay namin ni Ayla. Isang beses sa isang linggo. Ang ngayong gabi, nakahanda na naman kaming mag-asawa
para sa isang modus operandi. Operasyon Sagasa. Ready? Ready ka na? One, 1, two, 2, three! Diyos ko! Mabilis na bumaba mula sa Honda Civic na pula ang isang babaeng mukhang nasa 35 taong gulang. Malinis ang itsura nito. Nakasuot ito ng puting lab gown. Miss, ma'am, I'm sorry. Hindi kita nakita eh. Bigla kang tumawid eh. Buntis ako, ma'am. Tulungan niyo ako. Huwag ka mag-alala. Doktor ako. May klinik ako sa bahay. Pwede kitang tulungan. Halika na. Ma'am, yung kotse niyo! Yung kotse niyo, ma'am! Habulin ninyo! Hoy! Ibalik mo yung kotse ko! Kailangan kong dali ng babaeng to sa... Napalingon sa paligid si Mindy at laking gulat niya nang makitang nag-iisa na lang siya sa gitna ng madilim at liblib na highway. Wala na ang sasakyan niya. Wala na rin ang babaeng buntis na nasagasaan niya. Bakit ngayon ka lang? Nahirapan ako sumakay papunta dito eh. Bakit iika-ika ka? Feeling stuntman yan si Ayla eh. Feel na feel niya talaga yung eksena kanina. Ay, no! Kung di dahil sa acting ko, baka kanina ka pa nasa kalaboso ko. Nakikikom niyo yung mga bunganga niyo. Ha? Ito na parte niyo. 100,000? Bakit? Kala ko ba 150 kayo parte namin? Kung mamahalin yung sasakyan, yung Honda Civic lang naman yung hinahanap sa akin ng buyer eh. Alam namang bigyan kita ng sobra-sobra tapos ako wala. Tangina naman, Gugay, oh. Yung 100 kaya, hatiin pa namin sa dalawa yun. Pagkano na lang makukuha ko? 50,000. Eh, pwede ko na kitain niyo sa pagtihaya sa mga hapon sa Malati. Eh, di bumalik ka sa pagpupokpok kung doon ka kikita ng mas malaki. May sakit ang tatay ko, Gugay. Ay sakit din ang lola ko. Pera. Pera talaga ang pangunahing dahilan kung bakit nagpapakamatay si Ayla sa modus namin. May sakit ang tatay niya sa bato. Dinadialysis ito 3 beses sa isang linggo, kaya hindi talaga pwedeng mawala ng hanap buhay si Ayla. Lumipas pa ang ilang buwan. Bakit hindi ka pa natutulog? Si tatay, Tulog niya sa baba. Kanina pa. wala na siyang gamot eh. Wala na rin pang dialysis. Umiiyak ka ba? Hindi pwede mawala si tatay. Naiintindihan kita. Yun lang at biglang yumakap si Ayla sa akin ng sobrang higpit. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa mailabas niya lahat ng takot at lungkot niya. Tinitigan niya ako sa mga mata. Marahan niyang kinuha ang kanang kamay ko at Ayla. Ayaw mo? At nangyari ang matagal kong hinihintay na mangyari. Kaming dalawa ni Ayla ay naging magkalibin at naging masaya ang pagsasama namin. Lumipas ang 2 buwan. Ano lang yung gusto ng buyer? Mercedes-Benz. Mahal yun, di ba? 150K! Tangina mo, gagalingan natin ha. Para sa tatay mo. At para sa baby natin. Anong sabi mo? Buntis ako eh. 2 buwan. Yes! Teka, totoo ba? Kaya tangina mo, bilisan mo mga arnap ha. Kapag nahuli ka ng mga parak, na. Sige, Yari tayong lahat, pati itong anak mo. Hindi ako maanak sa correctional, gago ko. tara. Woo! Gawin na natin to. Ready? 1, 1, 2, 3! Mabilis na bumaba mula sa Mercedes-Benz ang isang matandang lalaking mukhang senador. Nakasuot ito ng itim na coat at puting polo. Walang kagusot-gusot ang buhok nitong parang dinilaan ng baka. Ha? Miss! Sir, Miss! I'm sorry. ang ano ko? Hindi kita nakita eh. Buntis ako, sir. Kailangan mo tumakbo patawid sa kabila. Buntis ka, oh! Tulungan niyo ako. Ay, naku, halika na. Dadaling kita sa hospital. May malapit na hospital dyan sa Alabang. Tayo na. Sir, yung kotse niyo.